Okay, good day engineers, students, and of course yung mga nakasubscribe sa atin, and yung mga hindi pa. So, we're gonna talk about some things about structural analysis na naman. So, mga basics pa rin tayo, ano. Yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, if interested kayo, of course, we are offering free lessons in structural analysis and reinforced concrete. We are the CE Math channel. Okay, so hindi lang tayo mag-stay lang dito sa mga subjects na to. So nagsimula lang ako dun sa mga main subjects ng civil engineering, but I plan to make tutorials for all subjects, especially mathematics, kasi mas maraming na kailangan ng knowledge sa mathematics. It's although minor sa atin yun sa civil engineering, maraming estudyante ang kailangan ng mathematics. So, pag naging civil engineer ka, dun mo lang malalaman kung anong pinagkaiba ng mathematics dito sa math na ginagamit natin dito, sa design na ginagawa natin sa civil engineering, ano. So, mga minor lang natin yung mga yun, pero maraming nakakailangan ng mathematics tutorials sa subject na yun. So, we are gonna make tutorials about those subjects dahil dinaanan natin yun as a civil engineering student nung nag-aaral pa tayo. So ang topic nga pala natin today is analytical models. Okay, so what are analytical models? So, isa ito sa mga pinaka-importanting steps pagdating sa structural analysis, ano. So, you have to create analytical models. It is a representation of the actual structure. Just a representation. So, parang yung mismong actual structure din, kaso mas sinimplihan mo lang, ano. Sinimplihan lang siya, hindi siya complete, kumbaga. So yung mga kailangan na details lang ni designer o ni structural engineer yung ilalagay niya doon sa analytical models. Okay, so one example ni analytical models is yung naka-drawing natin dyan. So for a bridge truss. Okay, so bago tayo dumiretso dito, so ipapaliwanag ko muna tong dalawang klase ni analytical models. So there are two types. So plane and space. Nakalagay naman dyan ang pinagkaiba nila, 2D and 3D. So si plane, ang components niya is planar. Okay, meaning lang nun is naglalay lang yung analysis mo dun sa isang plane. Okay, so isang plane, meaning 2D nga. So isang plane lang, so yung loads mo rin dapat nag-a-align lang doon sa isang plane. For example nga itong one side ng ating bridge truss. So ang loads natin is nag-carry lang lahat dyan sa trusses natin, ano. Pag na-i-apply na dyan lang magta-travel along sa plane nung truss. So yun yung plane analytical model. So yung space ginagamit dyan main sa mga aerospace structures and all the other search nyo na lang kung ano pa yung mga examples nito, but mostly plain tayo. So we have 3D structures, pero pag pwede mo siyang gawing planar, pwede mo siyang gawing plane, so ginagawa pa rin natin siyang plane. So parang itong example lang ng bridge, so kung i-consider mo yung buong structural system niya, kung tutusin, hindi siya isang plane lang, so meron tayong slab. Okay, tapos yung sa kabilang truss natin, opposite truss, doon sa right side niya is ibang plane na rin yun, kasi hindi sila nag-align. Okay, pero dahil yung loads natin pag pumasok dyan sa mga trusses natin is sa isang plane lang din dadaan, so pwede natin hati-hatiin into plane analytical models yung ating structure. So ayun nga, ginawa lang natin doon sa bridge truss is ginawa lang natin yung left side niya. Okay, so yun yung ginawa natin analytical models. Okay, so for bridge truss, we also call this line diagram. Okay, so sa mga next video siguro pag-uusapan natin more of line diagram.
Pero basically, ganyan lang siya. Composed of lines, supports. Okay, so ganyan mo lang siya i-analyze. So, ayan. Parang 3D structure siya. Pero dahil planar yung ating forces, doon sa loads natin pag kineri na ng ating structure, pwede natin hati-hatiin yung structure natin into plain analytical models or line diagrams. Okay, so ito yung sa left side. Pero dahil symmetrical naman yung left side natin dun sa right side nung na truss nung bridge. So, yung pagka-analyze mo dito sa isang truss na yan, pwede na rin yung i-represent yung right side mo. Okay, so pwede na rin i-represent yung right side. So, lagyan natin in right. Okay. So, ito yung example sa connection, kung makikita nyo. Sa baba, yung details. Ito yung actual. So, may gasket plate tayo dyan. Tapos, wini-weld natin yung members. So, for example, ito yan. Malamang sa malamang ito yan, So, sa actual, ganito yung tsura niya. Pero pag ginawa mo na siyang analytical model, magiging ganito na lang, simple line lang. Connection. Okay, we're just aware that this connection is a hinge connection. Okay, so hinge. Okay, so ano nga ba yung hinge? Di ba sabi natin, yung hinge hindi nag-aalaw ng, yung hinge nag-aalaw ng rotation, so ang hinge, wala tayong moment. Okay, so madalas ginagawa itong case for trusses na hinge yung connection niya kasi walang moment. Actually, hindi naman talaga walang moment. Lalo kung nag-analyze kayo using STAAD or any software, makikita nyo, meron tayong may mga bending tayo dyan sa mga webs. Kaso, mababa lang, kaya disregard. So, yung assumptions ng hinge connections is very satisfactory pagdating sa design and analysis. Ayun yung ginagawa natin. Consideration pagdating sa trusses. Okay, so, ulitin ko. Ito yung actual bolted connection. Okay, so yung assumption natin dyan is lahat ng centroids ng members, nandun sila dun sa individual centroid. Yung line ng centroid na magmi-meet as coplanar dito sa gitna is nandun located dun sa individual centroids. Okay, so centroids nung bawat member. Okay, tapos magmi-meet sila sa isang point or yung tinatawag natin coplanar forces dun sa isang connection. Okay, so nandito yung idealized hinge connection natin. Okay, so maiksi lang yung ating video ngayon. Okay, so about analytical models, marami pa tayong i-discuss on our next videos. So I hope that you consider subscribing kung hindi pa kayo nakasubscribe dun sa channel natin. And follow nyo yung ating mga pages, TikTok account, may lahat ng videos na makikita nyo ganito. Okay, so pag nadaanan nyo to, lahat ng videos natin may nakalagay na link for our TikTok and page, FB page, our YouTube channel. Okay, so we are Civil Math. Okay, Civil Math. So lahat ng subjects ni Civil Engineering, from minor, from mathematics, soil, okay, tapos design, kakainin natin lahat yan. Okay, so huwag niyong kalimutang mag-follow at subscribe. Thank you.